Nanganak na nga si Ate Moni for the first time. Kaya ito, aligaga siya. Medyo malaki ang tiyan niya ngayon. Madami siguro siyang may papanganak ngayong araw. At isa na nga siyang ganap na ina. Isa pa lang na iluluwal niya. Pero parang kami yung mas hirap sa kanya. Kaya pala wala na siyang ganang kumain. Kasi kabuanan niya na pala. Kaya muna siya para hindi siya ma-stress. Pero binigyan pa rin namin siya ng pagkain para kung sakaling magutom, meron po siyang makakain. Hindi na namin siya tinulungan sa kanyang panganganak at baka lalo siyang mahirapan at ma-stress. Pero nandito kami nakaabang sakaling kailangan niya ng tulong. At hindi lang pala kami ang excited dahil nandito rin yung kanyang mga kapatid para sumuporta. Mga marites, nakasilip. Mga tita. Yan na lang ang... Nabuntis nga pala siya ng kapatid niya. Kung naman alam na bibigay pala siya doon. Kaya ito, stress malala talaga. Ang sabi-sabi nga nila, kapag nabuntis daw ng kapatid, magkakaroon ng mga diferensya ang mga anak. Ay, wag naman sana mangyari yun. Dalawa na po pala ang nailalabas niya. Medyo malaki pa rin yung tiyan niya. Pero di ganun kadaming gatas ang meron siya. Sana lahat mailabas ng malusog. Alam nyo ba, sobrang dami na nila. Kaya nga kapag in-hit sila, nagda-diaper po talaga sila. Kaso minsan, naiirita sila at tinatanggal talaga. Kaya tuloy nadidisgrasya. Kaya mapapahay, naku ka na lang. Pero okay lang, the more the merrier. Embrace natin yung blessing ni Papa God. Tapos may mga gantong taga-suporta, o diba? Mababait po talaga ang lahat ng aso. Maalaga siya sa baby niya, no? Kasi meron din silang puso at isip. Maalaga din sila sa mga anak nila tulad natin. 3 na po ang nalalabas ni Ate Moni. Andito po talaga kami para sumubaybay. Lalo na 3 na ang mga babies niya. Kailangan din talaga na siya ay may bantay. Dahil iniiwas naming madaganan niya ang mga baby niya. Tulad ng sabi ng marami, ang tao na mismo ang nagbabantay sa ating mga alagang aso. At dahil marami na rin nailabas na dugo si Ate Moni, pinalitan ko na rin yung mga basahan niya para naman maging komportable siya. Pati na rin ang mga baby. Yung siguro talaga ang papel bilang fur mom. Yung umalalay sa kanila, hindi lang sa pagtakbo ng masaya, kundi pati na rin sa sakit na nararamdaman nila. Hindi naman kasi nila kayang sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Pero bilang fur mom, lahat mararamdaman mo. Inabutan na ng madaling araw yung panganganak ni Ate Moni. Siguro ganun talaga, hindi sunod-sunod ang paglabas. At alam niyo ba kung ilan ang nadagdag? Mana po sila ngayon. First time sa mga alaga kung nagkaroon ng 5 anak. Kadalasan kasi 3, 4 lang. Saya na si Ate Moni natapos na ang kanyang paghihirap. Ngunit. Nakakalungkot na pangyayari. Binawian ng buhay ang isa sa mga anak niya. Hindi kasi siya katulad ng mga kapatid niya. Siya kasi yung pinakamatamlay sa kanila. At hindi din siya malakas uminom ng gatas. Asus, mga baby, ang mga baby. Ang mga baby. Malalaki na ang mga baby. Malalaki na sila. Ay, shush. Ay, shush. Ay, shush. Ay, shush. Mag-sleep na naman. Mag-sleep na naman ang mga baby. Mag-sleep na naman ang mga baby na yan. Ay, shush. Mag-sleep na naman sila. Ay, shush. Ay, shush. Ayun, oh. Ayun sila, oh. Ay, shush. Ang mga baby na yan. Ay, shush. At kahit ganun pa man, kailangan nating mag-move forward. Nakakalungkot man, pero kailangan tanggapin. At dahil hindi ganun karami ang gatas ni Ate Moni, nakalalay ako para magpainom ng gatas sa kanila. Kasi hindi sapat yung nakukuha nilang gatas sa kanilang ina. Ayan, at ang lalaki na at ang cute, diba? At yan po ang aking munting vlog sa aking mga fur babies. See you on my next vlog po. Bye-bye! Buti nga nakabuka ka na si Moni ngayon eh. Nakahiga siya dyan, nung nakatihayan siyang ganun. Dahil yung mga tutang nakapatong sa tiyan niya. Humiliating.